Ang aklat sa Roma na chapter 6 verse 23 ay nagsasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May ilang bagay po akong paliwanag na ginawa rito at para maintindihan ninyo at nakikita naman niyo sa screen at akin kong babasahin yung paliwanag nito, kasalanan at kamatayan. Ang talatang ito ay nag-uugnay ng kasalanan sa kamatayan. Ipinapakita nito na ang kasalanan o paglabag sa mga utos ng Diyos ay may tiyak na resulta, kamatayan. Ito ay hindi lamang physical na kamatayan, kundi pati na rin sa spiritual na pag-iwalay mula sa Diyos. Pangalawa, kabayaran. Ang salitang kabayaran ay tumutukoy sa gantimpala o resulta ng ating mga gawa. Sa kontekstong ito ay ng kasalanang ito, nagmumungkahi na may mga parusa o bunga ng ating mga maling desisyon at pagkilos. Pangatlo, kaloob ng Diyos. Sa kabila ng mabigat na mensahe tungkol sa kasalanan at kamatayan, nag-aalok ang talata ng pag-asa. Ng Diyos ang nagpapaiwatig na may paraan upang makatakas mula sa parusang ito. Ang buhay na walang hanggan ay inaalok sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo'y maligtas. Pangapat, pananampalataya. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya na nagiging posible ang pamamagitan ni Kristo Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo'y maligtas. Ang kauli-ulihan ng paliwanag kong ito ay pangapat, pananampalataya. Ang talatang ito ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pananampalataya kay Kristo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya, nagiging posible ang pagtanggap ng buhay na walang hanggan na nagpapalakas sa ating relasyon sa Diyos. Sa kabuuan ng Roma chapter 6 verse 23 ay nagpapakita ng kabigatan ng kasalanan at ang kahalagaan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na nag-aalok ng kaligtasan at buhay. Meron lang akong kaprasong halimbawa sa binasa kong ito. Sa pag-adapt natin sa ating mga kasalanan, ay pinananatili natin ang kasalanan ay nagbibigay ng kapahamakan. Maliit man yan o malaki,
Parehas yan sa Diyos. May kabayaran. Kahit mabuti man ang ginawa mo, may kabayaran. Walang nalilingid sa Diyos. Lahat tayo ay magsusulit. Sa ating pagsusulit, sana may nagawa tayong tama para sa buhay natin at para sa Kanya. Siguro panahon na para pagnilayan natin ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating pamilya. Hindi lang tayo makikinig sa mga sinasabi at haka-haka sa mundong ito. Kung hindi pagyabungin natin ang kaalaman natin tungkol sa Diyos. Dahil binigyan tayo ng kumpletong sangkap sa physical nating pangangatawan. Meron tayong isip, may mata, may tenga, may bibig, may kamay, may paa, may puso. Lahat yan ay magagamit natin sa pamamaraan ng Kristo natin kung ano yung desisyon na gagawin natin. Tama man yan o mali. Sabi ko nga sa sarili ko, bago ako magdesisyon, baka 70 beses isipin at gayon pa man sinasanggunit ko pa rin sa Diyos na makapangyarihan. Mapakahirap, napakabigat ang magdesisyon, lalo na kung mali ang desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Nagiging kabayaran niya na yun. Minsan, sa sobrang galing natin, sobrang talino natin, sa sobrang alam natin, sa sobrang husay natin, tayo na lahat ang iniisip natin, tayo nang magaling. Hindi na natin nagagawang magpasakop sa Diyos. Kasi magaling nga tayo eh. Pero, marami kang alam na hindi mo nagawa ay magagawa ng Diyos. Yun ang alamin mo sa buhay mo. Pagdating sa pagmamahal, pangunawa at pag-intindi. Yung tinatawag nating agape love. Ang sarap. Maaliwalas ang isip. Magaan ang pakiramdam. Masaya ang puso. Nakapagdidesisyon tayo ng tama. Ito lang ang may iiwan ko sa inyo. Kailangan natin si Jesus. Hindi tayo mabubuhay nang wala si Jesus. Itong mga nangyayari ngayon sa panahon ngayon, sa mundo nito, lalo na sa bansang Pilipinas, lalo ngayon, maraming papasok na bago na kandidato. Kanya-kanyang mga pangako, kanya-kanyang propaganda, kanya-kanyang mga sasabihin.
Pero minsan, sa isip natin, ayaw natin na manalo yon. Pero bakit nananalo? Bakit nakakapasok? Dahil may layunin ng Diyos. May plano ang Diyos, kaya pinahintulutan yun. Yung ayaw natin, pero pumasok. Isa yon sa plano ng Diyos na hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos. Kailangan lang maging matalino tayo, maging wise tayo. At laging handa tayo sa lahat ng oras. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat po. Naway nagustuhan niyo po at napakinggan niyong mabuti. God bless you all.